Nakamute ka, kapatid. Osias Domingo. Si ano na lang, si kapatid na Adorable Bernardo. Opening prayer, kapatid. Mana na. Tayo po ay manalangin. Sige, kapatid. Ama na mapagpala, maraming salamat sa gabing ito na iyong pinagkaloob at iyong pagpupuri ng banal na espiritu sa bawat isa sa amin, Panginoon. At aming hinihiling ang iyong patnubay at bigyan mo kami ng sapat na kalaman at aming pong maisagkaloob at maintindihan yung aming talakaying sa gabing ito. Lalo na po Doc Ares sa kanyang pag-lead ng lecture namin pakikinggan sa gabing ito. Maraming salamat sa biyaya na iyong pinagkaloob at iyong pagpatubay at iyong patuloy na pagmahal sa amin at nagpapatawad ng aming bawat mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling at pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, kapatid na Reggie. So once again, good evening. At welcome po sa ating kasalukuyang pinag-aaralan dito sa ating Introduction to Herbal Medicine. Kumusta na po kayo, mga kapatid? Klaro po bang boses ko sa inyo, mga kapatid? Klaro po. Okay, thank you. Klaro po, Doc. Klaro Kumusta na po kayo, mga kapatid? Sana'y Okay. marami kayong natutunan sa mga nagdaan nating mga pinag-aralan. Sino po bang makapag-recapitulate, mga kapatid, kung saan tayo nag-stop sa ating pag-aaral? About, nung nakaraan po, yung nabutan ko yung about sa mga herbal Mga tungkol sa Herbal mga naman talaga itong subject natin, kapatid. Kasi hindi ko na-review. Okay. Kung tayo sa nagbubuli. Dito po tayo, mga kapatid, sa slide 111. Ang slide natin ay umabot po tayo ng 400 slides. batalya. So siguro buong semester ito, mga kapatid, na matatapos natin ito. At sana ay marami tayong natutunan. Ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, may natutunan po ba kayo sa ating pinag-aralan tungkol sa mga halamang gamot? Marami po, Yes po. po. Marami po. Okay. So marami na may mga nadiskubrihan na po ba kayong mga halamang gamot dyan sa inyong mga paligid na darating ang panahon na yan po ang inyong i-discover at magawa kayo ng sarili ninyong formulation pagkatapos ng ating pag-aaral nito. Kasi pagkatapos ng ating pag-aaral sa Introduction to Herbal Medicine, papasok po tayo sa phytochemistry. So doon po natin tatalakayin kung anong mga bioactive compound ang nasa halamang gamot at kung bakit siya ay nagiging potent sa ganitong mga klaseng karamdaman. So dito tayo magsisimula sa ating mga okay. So natapos na natin itong saponins. So dito tayo, mga kapatid,
itong 4 subcategories of bitter herbs. Natapos nating pinag-aralan ang laxative herbs, diuretic herbs, saponin-containing herbs, at ang majors, action of saponin-containing herbs, properties of saponins-containing herbs are mainly varied and may include an alterative, diuretic, expectorant, anti-catarrhal, anti-inflammatory, antispasmodic, aphrodisiac, and then antioxidant. Ito yung pinaka-common sa atin ngayon. Immunogogue, cardiac stimulant, and then hormone modulating, hepatoprotective, and adrenal adaptogenic effects. So ano yung alternatives? Increase the body's eliminate processes and gradually restore optimum health. So kung sino yung paki-mute para po magkaano tayo. Okay? Alternatives herbs were traditionally referred to as the blood cleansers and are most effective in supporting elimination through the kidneys, liver, skin, or lymphatic system. So yan po mga kapatid, isa po sa pharmacological effects or properties ng bitter herbs ay ang alternatives. Ang alternatives ay isa pong tinatawag na blood cleansers. So ito po ang mga pwedeng mapakinabangan natin mula doon sa mga halamang gamot po mga kapatid. So may mga blood cleansers na mga nasa paligid-ligid lang mga kapatid at atin yang diskubrihin kung ano-ano po yan, no? Para po sa panahon po ng ating mga hindi natin alam ang mga mangyayari o pangyayari sa ating buhay, kung may mga pamilya o di kaya yung mga kakilala na sa panahon ng kanilang karamdaman ay pwede natin itong magamit mga kapatid, no? So kailangan nating pag-aralan, no? Diuretic herbs, diuretics help the body get rid of excess fluid, mainly water and sodium. Most stimulate the kidneys to excrete more sodium into the urine. So ito po yung diuretic mga kapatid, yung pinag-aralan natin dati, no? Kung ano mang mga excess fluid sa ating mga katawan, no? Lalabas ito sa pamamagitan ng ating iihi, no? Ihi, kadalasan sa ihi mga kapatid. At kung tapos mong inumin ang mga diuretic plants ay talagang hindi ka lang ihi ng ihi at ikaw po ay marami talagang pagbabawas na mangyari sa iyong katawan, no? Ma-stimulate po ang ating mga kidneys upang ang mga excess sodium sa ating mga ihi ay lalabas mga kapatid. Kaya kung sa panahon po tayo na iinom tayo ng mga diuretic herb ay kailangan talaga na may kasamang potassium, no? Potassium, isa na yun doon mga kapatid, yung pinag-aralan natin nung isang linggo ay yung cat's whisker o di kaya, no? Kasi mataas na siya sa potassium content sa kanyang bulaklak at sa kanyang dahon, no? Ibabad mo lang siya mga kapatid o di kaya pakuluan mo, no? Tapos yun po ang iyong iinumin para po para po yung mga sodium na lumabas na sumama doon sa inyong mga ihi ay hello? Okay. When diuretics flush away sodium, the body also flushes away water. So yun po ang mangyayari mga kapatid sa ating katawan. At ano naman itong expectorants? Expectorants are herbs that encourage productive coughing by breaking up the mucus in the lungs and expelling it more effectively.
So, yun po mga kapatid, no? Sa panahon po na tayo inuubo, may mga ano kasing mga panahon na tayo talagang panahon ng pag-uubo sa panahon, lalo na sa mga panahon na mainit o di kaya biglang umuulan at tapos yung nag-trigger doon sa ating sinusitis, at yung sinusitis nag-create po ng ano ng nag-create po mga kapatid ng infection. So kaya bacterial infection mga kapatid, no, pumunta doon sa ating mga baga at doon po nag-create ng mga mucus. At mucus na yon mga kapatid, sa pamamagitan po ng mga expectorant herbs ay matatanggal yun mga kapatid. Kaya sa bawat pag-ubo natin ay madadala yung mga lema. Some expectorants are mucilaginous or soothing, while others can be irritating or stimulating. No? Ano naman itong anti-catarrhal? No? These herbs help the body to remove excess mucus from the body. They're mainly used in ear, nose, and throat infections. They help eliminate mucus in the sinuses while playing a role in a broader base treatment objectives. No, ano naman itong catarrh? From the word catarrh is a build-up of mucus. Kaya nga sa panahon na umandar yung ano natin sa sinus natin mga kapatid, ay talagang nagre-rainy nose yung term ng mga doktor na meron tayong walang tigil na paglabas ng mga mucus mula sa ating mga ilong or cavity of the body. It usually affects the back of the nose, the throat, or the sinuses, air-filled cavities in the bones of the face. It's often temporary, but some people experience it for months or years. Yung malala na talaga mga kapatid, no? Talagang walang tigil na pagsisipon kasi doon po nangyayari dahil po sa mga sinuses. At ano naman itong anti-inflammatory, no? Anti-inflammatory or anti-phlogistic is the property of the substance or treatment that reduces inflammation or swelling. No, sa panahon po na may pagmamaga sa ating mga katawan o kahit saan pa mang banda na nag-create ng ito ng mga tumor mga kapatid, may mainam po na inumin ang mga halamang gamot na mataas po sa anti-inflammatory properties. Dahil ito ay nakakatulong mga kapatid sa pag-subside doon sa mga pagmamaga. No? Ano naman itong antispasmodic? Antispasmodic, an agent that suppress smooth muscle contraction, especially in tubular organ. The effect is to prevent spasm and cramps of the stomach, intestine, and bladder. So yan po ang antispasmodic effect mga kapatid sa mga bitter herbs. Ano naman itong aphrodisiac? No, isa din itong health benefits po na makukuha natin sa iba't ibang klaseng halamang gamot. Ang aphrodisiac po ay ito po ay iniinom ng mga taong wala ng gana sa kanilang mga private life, lalo na sa kanilang mga asawa, no? So arouses the sexual instinct, induces venereal desire. Ano naman itong venereal desire? Relating to sexual desire, no? And increases pleasure and performance. Kaya nga marami ngayong nagsalipa na mga kapatid na maririnig natin sa mga advertisements sa radio at sa TV, no? At kahit saan pa mga local markets ay makikita natin na may mga aphrodisiac na mga binibintang mga halamang gamot, no? Para po sa mga taong hindi na wala ng gana sa ganitong klaseng mga normal kasi mga kapatid na talagang kailangan natin ng ganitong klaseng ganito talaga mga kapatid. Pag may asawa ka, pag ayaw mong ng tawag dito, hindi ka lalayasan ng iyong asawa at maghanap ng iba, so kailangan mo na healthy yung sexual life niyo mga kapatid. So, ano naman itong antioxidant?
Antioxidants are substances that may protect your cells against the free radicals, which may play a role in heart disease, cancer, and other diseases. Free radicals are molecules produced when your body breaks down food or when you're exposed to tobacco, smoke, or radiation. So ito po ang antioxidant, no? Ano naman itong emmenagogues? Are herbs which stimulate blood flow in the pelvic area and uterus. Some stimulate menstruation. No? Nakakatulong ito mga kapatid sa mga babae, lalo na sa pagpanahon ng kanilang dalaw ay talagang, ano bang tawag sa mga babaeng yung dalaw nila ay talagang anong tawag dito? Talagang masakit na masakit, no? No, women use emmenagogues. Yes, dysmenorrhea. Talagang parang nanganak yung mga babaeng pag may dysmenorrhea mga kapatid, no? Mag-iba yung mga timplada nila dahil din sa kanilang mga nararamdamang mga sakit dahil sa dysmenorrhea. Women use emmenagogues to stimulate menstrual flow when menstruation is absent for reasons other than pregnancy, such as hormonal disorders or conditions like oligomenorrhea, no? Light menses. Ayun po ang tawag mga kapatid sa mga babaeng kung may dalaw ay talagang ang dali-dali lang mga kapatid, no? So, ito mga kapatid, magandang inumin ito sa mga babae dahil nakakatulong talaga ito sa uterus nila na para ma-expel yung mga anong tawag dito, yung mga dugo na na-produce dahil po sa cycle ng kanilang menstruation. At ano naman itong cardiac stimulant, no? Herbs that increase the heart rate, no? Yan po ang cardiac stimulant, no? Nakapag-stimulate po siya ng palpitation mga kapatid. Useful in cardiovascular health, blood stagnation, and subjective feeling of heaviness and the chest area. So yun po mga kapatid. Ano naman itong hormone modulating? Suppress the function of specific hormones, which slows or stops the growth of hormones-dependent cancers such as breast, no, endometrial, and prostate cancers. So makakatulong talaga ito mga kapatid. Kaya nga sa pagkatapos ng ating pag-aaral sa ating Master of Phytoscience, lahat ng mga pharmacological properties or effects mga kapatid na ating pinag-aralan ay maggawa kayo ng research na magbigay kayo ng mga limang halamang gamot na nasa inyong mga paligid para makakompile kayo mga kapatid ng sarili ninyong ano tawag dito, herbal medicine book na inyong mga compiled or research mga kapatid, no? Marami po pag-aaralan natin lahat ng mga pharmacological effects na makukuha natin sa mga halamang gamot na ginagamit natin at kayo po'y magre-research kayo mga kapatid, no? Sa bawat pharmacological effect katulad ng alternative, diuretic, expectorant, mga ilang mga common mga halamang gamot na nasa inyong mga palibot para po sa panahon na talagang hindi lang kasi ito dahil ang ang kurso na ito mga kapatid, special course po ito na makakatulong talaga sa panahon ng may mga sakit sa panahon ng sakit mga kapatid, no? Nakakatulong talaga. May first aid tayo, makakatulong tayo sa ating pamilya at sa mga kakilala natin at sa ating mga sarili sa panahon na kung tayo ay magkakasakit mga kapatid. Okay, ano naman itong hepatoprotective? Hepatoprotective protects and prevents liver from injuries or diseases. Meron talagang mga halamang gamot mga kapatid na potent or effective talaga siya mga kapatid para sa sakit sa atay. No? Providing coffer cell
support in the liver promoting detoxification. No, pag-aaralan natin ito mga kapatid, itong Kupffer cell. No? Agents are those compounds which mitigates the liver injury caused by hepatotoxic agents. So atin ding malalaman kung ano itong mga hepatotoxic agents. Thus can prevent damage to the liver. So ito pong mga klaseng mga chemical mga kapatid na talagang numero unong makakasira sa ating mga atay. Sa pag-aralan din natin iyan para po ay talagang marami tayong makukuha ditong mga kaalaman sa ating pag-aaral sa sa nitong subject natin mga kapatid. At ano naman itong adrenal adaptogenic effects? Adaptogens regulate the adrenal response. It aims to restore health, vitality, and immunity, acting to normalize and regulate the systems of the body. Another adaptogenic herb, example niyan mga kapatid, is holy basil. No? Also sometimes referred to as tulsi. No? Helps to rebalance cortisol, and addition to helping support healthy inflammation levels that can play a role in hormone imbalance and adrenal fatigue. So yun po ang ibig sabihin ng adrenal adaptogenic effects na makukuha natin sa ganitong klaseng mga halaman mga kapatid. Okay. The most important property is to accelerate the body's ability to absorb other active compounds. Some of their more specific noted effects include, number one, yung diniscuss natin mga kapatid, hepatoprotective, no? Adaptogen, stimulating expectorant, diuretic, gentle detoxifiers, cholesterol lowering, anti-cancer. Ito po ang mga pinaka-importante, no? Importante na mga pharmacological effect na makukuha natin sa mga saponin containing herbs. Okay, ito tayo magfo-focus sa hepatoprotective mga kapatid. Pharmacological properties of saponin. Ano nga yung saponin mga kapatid? From the word sapo, no, Latin word for soap, no? Sabon. Yes. Kasi sa noong panahon mga kapatid, nung sinaunang panahon, wala pang nakaimbento ng mga chemical or mga synthetic. Kaya ang mga tao noon, na mga kanunuan natin noon, may nadiskubrihan silang mga puno or mga halaman na nung nilagay nila sa tubig ay bumubula, no? Kaya nga nung sa panahon mga kapatid ni September 29 ata yon, sa segment ni Jessica Suhon nung pag-aaral natin nung last, ay talagang may nakadiscovery na isang puno na tinatawag nilang isang puno na talagang bumubula na ginawa nilang detergent mga kapatid sa kanilang mga labahan. Effective talaga, wala lang amoy, kaya lagyan na lang ng downy, no? So providing Kupffer cell support in the liver promoting detoxification. So ang Kupffer cell po mga kapatid, sa makikita niyo dito sa picture, ito po mga kapatid, no? Ito yung Kupffer cell, no? At ito naman mga kapatid, itong parang may mga ugat dito. Sa loob ito ng ating atay, no? Ng ating atay. At ito naman ang endothelial cell. Ito ang hepatocyte, no? Ito ang mga hepatocyte mga kapatid, no? Bile canaliculi. At ito may parang bluish dito portion mga kapatid. Ito yung Kupffer cell. So ito yung structure mga kapatid, no? Ng ating mga atay. No? Itong may ano dito, may parang maitim dito mga kapatid. No? Ito yung Kupffer cell, no? At ito yung tinatawag na central vein ng ating atay. Okay. So, Kupffer cells are resident liver macrophage.
and play a critical role in maintaining liver functions. So kung masisira ito mga kapatid, itong Kupffer cell natin sa ating atay, no? Pag masisira yan, dito na papasok ang mga sakit at makikreate siya na kung hindi man matunaw o malulusaw ang ating atay, o sa Bisaya, o meron ding mangyayari titigas. Kung hindi man siya titigas, ay talang kakainin siya, makikreate siya ng mga tumor, no? Tumor. Pinakamaganda sa atay ay tutubo siya kahit operahan. Nung nangyari mga kapatid, yung tiyuhin ko mga kapatid, no? Kasi laklak ng alak, no? Parang pag makaano na ng baso, hindi na tumitigil. Kaya ang nangyari, nagka-cirrhosis yung kanyang atay, no? Nagka-cirrhosis, at ang nangyari doon kapatid, no? Inooperahan siya, sabi ng doktor, ang ganda dito sa atay natin ay kung operahan, kukunan siya ng portion o ganito kalaki, so tutubo yan. Hindi katulad ng ating lungs. Ang lungs natin mga kapatid ay hindi na yan tutubo, pero itong natin tutubo yan dahil ang nag-maintain po niyan ang ating Kupffer cells, no? Our resident liver macrophage and play a critical role in maintaining liver functions. Under physiological conditions, they are the first innate immune cells and protect the liver from bacterial infection. Kaya mag-activate agad siya mga kapatid pag makadetect ang ating atay na may mga hepatotoxic agent, no, na pupunta dito sa ating atay. Kaya kung ito ang masisira mga kapatid, no, ang tao ay talagang magkakasakit agad siya sa atay. Marami pong sakit ang tao, no, sa atay mga kapatid. Okay. Types of hepatotoxic agents, many chemicals can be hepatotoxic, including several metals, a wide variety of natural compounds such as vitamins and bacterial, fungal, plant, and animal toxins, and thousands of synthetic drugs and chemicals. So yan po ang mga hepatotoxic agents or chemical or compound mga kapatid na makakasira sa ating atay mga kapatid, no? Bakit nasali dito ang plant? No, bakit nasali itong plant? Dahil nga sa mga matatapang na mga phytochemicals na nandito sa ganitong klaseng kahoy or ganitong klaseng halaman mga kapatid. Kaya nag-aaral tayo patungkol po sa mga halaman para alam natin kung ano ang gagamitin natin sa ganitong klaseng sakit, sa ganitong klaseng karamdaman, at ma-avoid natin na parang kumukuha lang tayo ng lahat nag-gather tayo ng lahat ng mga tapos hindi natin alam na nakakasira din pala itong klaseng halaman sa ating atay dahil meron siyang dalang special or potent hepatotoxic agent or phytochemicals na nandito sa ganitong klaseng halaman. Number 1 na dito, yung mga tinatawag na mga saponins na nakakalason. Kaya may mga tanim, may mga halaman, may mga kahoy na nakakalason mga kapatid. No? So dito mga kapatid, naka-classify siya at meron siyang example. Example po ng metals, no? Itong metals, number 1 dito nakakasira sa atay, itong arsenic, beryllium, copper, iron, manganese. Itong klase mga kapatid na example ng metals ay talagang makakasira sa ating atay. At itong endogenous, androgens, estrogens, glucocorticoids, vitamin A. Kaya ang vitamin A mga kapatid, huwag kang laklak mga kapatid. Bakit? Ang side effect nito mga kapatid
ay masisira ang inyong atay. Masisira po ang ating coffer cells at hindi na siya makaprotect sa kabuuan ng ating atay para po sa iba pang mga karamdaman. Kaya i-avoid lang natin mga kapatid, mag-inom lang tayo ng vitamin A kung kinakailangan. Para saan nga ang vitamin A? Mag-aaral na tayo papunta dyan mga kapatid sa mga vitamins at anong function niya sa ating katawan. So ano nga yung vitamin A? Para saan po ang vitamin A? Volunteer? Para sa panit po. Ayos po. Sino nagsasabi na para sa panit? Eyes. Sa skin. Vitamin A. Po. Vitamin A yun kapatid. Vitamin A. Sa eyes po pala. Yes. Para ito sa mata, no? Vitamin A. No? So, itong mga drugs mga kapatid na makasira din sa ating atay. Kaya ang mga doktor natin may mahigpit na paalala at ni-regulate po ang mga, lalo na ang mga antibacterial ngayon na mga gamot mga kapatid, pambata man o pang matanda, talagang ni-regulate dahil kung ikaw ay masubrahan ito at kahit man hindi antibacterial, no, nakakasira talaga yan sa ating mga atay. Number 1 dito mga kapatid, itong generic name na acetaminophen, amoxicillin, ethanol, hatotane, isoniazid, phenobarbital, at valproate. So itong isoniazid mga kapatid, isang antibacterial ito para sa TB. Itong phenobarbital para ito sa mga sinong ano nito mga kapatid? Sinong nurse dyan? Ang phenobarbital para sa may mga Depression. phenobarbital ay para sa may mga patol, no? Itong amoxicillin, Makatol po. isang antibacterial mga kapatid. Yes. At ano naman itong xenobiotics? Nakakasira din. Ang example nito, nakakasira sa ating mga atay ay itong allyl alcohol, bromobenzene, carbon tetrachloride, hexachlorobenzene, at PFOA, TCDD, and vinyl chloride. So, ang mga chemist niyan mga kapatid, yung abbreviation itong PFOA at TCDD ay malalaman natin to sa kalaunan mga kapatid sa ating pag-aaral. At mga toxins naman, itong mycotoxins, no? Aflatoxin B1. No? Ano yung aflatoxin mga kapatid? Yung mga ano po? Ang aflatoxin, isang toxin po na makukuha natin sa mga expired na mga pagkain, lalo na po sa mga rice, sa mga corn, sa flour, yung magmumolds na siya, wag niyong kainin mga kapatid dahil mataas po yan sa aflatoxin. Pomonisins, sporidismin, amatoxins, and paludin. Plant toxins, ito yung mga pyrrolizidine, alkaloids, and lantidine. Ito'y ating malalaman mga kapatid sa kalaunan ng ating pag-aaral. Okay. Ito makikita niyo mga kapatid, no? Ito po ay mula sa research po, no? Talagang tested and proven na ito na yung mga hepatotoxic agents na talagang nakakasira sa atay, no? Itong mangyayari sa ating atay kung may hepatitis, no? Hepatitis in diet-induced fatty liver, no? Yung atay natin mga kapatid ay talagang makukumutan siya ng mga yellowish na mga taba mga kapatid, no? Okay. Alcohol-induced cirrhosis, no? Itong alcohol mga kapatid, inom ng inom, kadalasan ito yung mga sakit ng mga taong palahubugog sa Bisaya pa, no? Inom ng inom, hindi pa nakatilaok ang manok, wala na, no? Buyong na o sa Bisaya pa, no? Naglaway-laway na mga kapatid, ihi-ihi na sa purol, no? Dahil alcoholic, laging nang umiinom ng mga
inuming nakakalasing mga kapatid na high in alcohol content. So nakakasira yan mga kapatid. Ito yung mangyayari sa ating kapag may cirrhosis ang isang tao mga kapatid, ang kanyang atay ay magiging o sa kuan pa burag mukubul ba Bisaya no mubantok mukubul mukuyot yung mukubul na so di na siya mo function mga kapatid na hindi na siya magpa-function no. At itong mga chemical induced hepatotoxicity, example nito ay CCl4. Ito yung chemical mga kapatid na mangyayari na nakakasira sa ating atay. No? Itong mga drug-induced hepatotoxicity. So itong acetaminophen, no? Talagang nakakasira talaga ito sa ating atay. Kaya ni-regulate itong klaseng gamot na ito. Talagang iinumin mo lang siya sa ganitong mga oras at sa ganitong kahaba na panahon. At mga biotoxin-induced hepatotoxicity, itong phytotoxin, no? From the word phytotoxin, from the word phyto is a Greek name for plant, no? Ibig sabihin, toxin na mula sa tanim, no? So ngayon mga kapatid, pag-aralan din natin yan bakit ang may mga ganitong klaseng halaman na nakakalason ang kanyang dahon, nakakalason ang kanyang bark, nakakalason ang kanyang buto, nakakalason ang kanyang bunga, pero hindi nakakalason ang kanyang ganito. So selected lang ang parts ng ganitong klaseng na halamang gamot or kahoy. Meron ding from roots to flowers to bunga hanggang sa kanyang mga fruits at saka sa loob ng kanyang fruits may mga buto mga kapatid nakakalason din. So dahil yan sa tinatawag na phytotoxin. At ang phytotoxin mga kapatid, may mga specific name po yan, no, na mga phytochemicals na nakapaloob sa mga ganitong klaseng mga halaman. No, nakakasira din yan sa ating atay. Kaya nga, sabi ko na sa inyo, huwag kayong maniniwala na inom ka lang ng herbal medicine dahil wala itong side effect. Kung walang side effect, wala yung epekto. Ibig sabihin yan, pero sa ating pag-aaral, kailangan mitikuloso tayo sa ating pinipiling gagawing herbal medicine at iinumin mga kapatid. Kung ito ba ay hindi nakadamage sa aking ganito, ganyan, nakakatulong ba ito na imbis magiging anong tawag dito yung mga kapatiran, makilala or pamilya na malayo sa pharmacy, malayo doon malayo sa hospital, tapos ina-advisean mo na uminom ng ganito, tapos nag-counter may adverse effect pala sa kanya or may side effect pala sa kanya, ay nako, nangyayari, namatay yung pasyente mo kapatid. At kailangan mapili kayo kung anong gagamitin para sa mga buntis na hindi makuha ang kanyang fetus. At ano naman ang gagamitin para sa ganito na may high blood at may sakit sa puso, no? At ano naman itong biomolecule induced hepatotoxicity, example lipopolysaccharides, no? Ito po mga kapatid, biomolecules po yan. Isa din yan sa makakasira mga kapatid sa ating atay. Okay. Tested na po yan sa pamamagitan ng kanilang ginagawang observation at pag-aaral na gamit ang daga mga kapatid, no? Gamit ang daga. So yan po ang nangyayari sa atay ng daga sa panahon ng kanilang clinical trials mga kapatid. So the liver is one of the most crucial and largest organs of the human body. Ano daw ang ating atay? Itong atay natin mga kapatid is the most crucial and largest organs of the human body, accomplishing over 500 essential functions, including cleansing the blood, eliminating toxins, storing minerals and vitamins, and transforming nutrients into energy. Usa po yan sa 500 essential functions ng ating atay. Ilan po ba ang function ng ating ating atay? 500. No?
Pag masisira yan, kapatid, no, ang ating atay, mag-malfunction po lahat ng mga system natin. Lalo na dito sa cleansing, pag-cleanse ng ating dugo. Nakuha niyo po ba yan, mga kapatid? No? Paano na lang kung ang ating atay ay nag-malfunction sa pag-eliminate ng mga toxins? Anong mangyayari sa ating katawan? Hindi po tatagal ang tao ay talagang mamamatay, mga kapatid. There exists a number of bad habits that individuals indulge in their everyday routine which may increase the risk of liver damage. Isa din, hindi lang nakakasira ng ating atay yung mga hepatotoxin agent, mga kapatid, nakakasira din sa ating mga wrong habits, mga kapatid. No? Yung mga bad habits natin, atin niyang malalaman sa ating pag-aaral. Ano-ano iyan? No? Para po ati po yung anong tawag dito? No? An individual may not even realize it, but liver damage can be gradual. No? Gradual. Ibig sabihin, unti-unti. Hindi siya abrupt na mangyayari, masisira agad yung atay natin. Ha? Kundi gradual po ang kanyang pagkasira at gradual din ang mangyayari sa ating katawan na mga changes, mga kapatid. And may go unnoticed without any symptoms. Yan ang nakaka-problema dito. No? Gradual ang kanyang pagka-damage at dahil dito, hindi din natin minsan ma-notice yung mga sintoma nito. No? But over time, sa katagalan ng panahon, these bad habits can severely harm the liver. This is a critical situation as the body is unable to function well without a healthy liver. No? Sino nagsabi niyan? Si Dr. P. Carr, isang gastroenterology, hepatology, and endoscopy. No? Isa po yung doktor, mga kapatid, na bihasa na nagfo-focus sa ganitong klaseng mga karamdaman doon sa India. No? So, atin po niyang malalaman, mga kapatid, no? Kung sira ang ating liver, ang ating mga atay, no? Ang ating ding katawan ay hihina, mga kapatid. At sa katagalan ng panahon ay talagang magdudulot ito ng kamatayan. Okay. Ano yung mga 10 habits that indicate future liver damage? Ito, number 1, excessive alcohol. No? Isa ito ngayon, mga kapatid, no, na talagang isa sa ginagawa ngayon sa mga tao, lalo na sa maraming mga problema. Kung wala mang mga problema, sobrang saya, no? Nagpa-party, inuman doon, inuman dito, no? Hanggang magdamaga na, hanggang umaga na, walang tigil ang pag-iinom, no? Kahit nagsusuka na, no? Inom pa rin, mga kapatid. Excessive alcohol. Healthy alcohol consumption is the most leading cause of liver damage. An excessive amount of alcohol reduces the liver's capability of removing toxins from the body. It may also lead to an increase in red blood cell volume, which affects an individual's overall health. No? Isa din ito sa tinatawag na reaction ng ating katawan ay mag-increase po ang ating RBC volume, mga kapatid, or ang ating red blood cells volume ng ating dugo, mga kapatid, no? This happens because the liver gets sidetracked from its primary function while focusing solely on converting alcohol to a reduced toxic form, which as a result leads to inflammation and fatty liver disease. No?
So ano mangyayari sa ating magre-resulta itong pag-iinom ng mga alak, mga kapatid? No? Mamamaga po ang ating atay, no? Kung hindi man siya magmamaga, no? Yung mga anong tawag dito, yung mga taba, no? Doon na sa ating hindi na makikita ang ating atay, puro na taba, mga kapatid, no? Yan po ang mangyayari. Not drinking enough water. Pangalawa din itong mga bad habit, mga kapatid, lalo na sa mga taong nagmamadali, no? Sa mga taong maraming iniisip sa buhay, maraming problema sa buhay, no? Nakalimutan ng uminom ng tubig, no? Not drinking enough water, a person is supposed to drink at least 8 glasses of water per day. While it might seem like a lot, the human body is composed of approximately 70%, pero dito sa kanya sa pag-aaral ng isang doktor ay 66%, no? If the liver is dehydrated, ano mangyayari sa ating atay? It also tends to lose its longevity and is unable to care for the rest of the body. So, ma-dehydrated po ang ating atay, mga kapatid. Isa yan sa mga, sino yung, okay, salamat. So, yun po ang mangyayari, mga kapatid. Nakakasira din yan ng atay pag hindi tayo umiinom ng tubig. Kaya, umpisahan nyo na dyan, no? Inom tayo ng tubig. Okay. Ano pang mga bad habits, mga kapatid, na nakakasira ng ating atay? Yung overuse of medications. Kaya nga, lagi tayong sinasabihan ng mga doktor, huwag kayong inom ng gamot, lalo na kung mga antibiotics, lalo na sa mga para sa mga katulad ng mga analgesics, no? Analgesic, no? Mga antacid, ano pa yung mga klaseng mga gamot na para sa mga ganitong klaseng mga karamdaman. Wag po, no? Kaya nga ang doktor, sabi niya, kung kaya mo pa lang ang sakit ng ulo, wag ka agad uminom ng Finamic, no? Dahil ang resulta niyan ay masisira ang ating atay, mga kapatid. Pag masira ng ating atay, na hindi na makapag-circulate siya at hindi na siya anong tawag dito, no, makagawa ng kanyang mga trabaho. Ilan nga yung trabaho ng ating atay sa ating katawan? Ilan yun, mga kapatid? 500 po. 500, Doc. 500. 500. Parang tulog na ata dito. Okay. 500, no? 500 po. No? Yes. Doc. Pag magkulang yan ng isa, sigurado may sakit ka. Doc. Pag magkulang siya sa pagtrabaho ng isa, sigurado may sakit ka. Yes. Hindi magtanong po. Kaya pala yung nabanggit ko kanina, yung mga herbal pala, may mga tapusin natin, tapos question and answer tayo, mga kapatid. Okay. Sige po. Sige po, Doc. Sige po. Continue. Okay, pagpatuloy muna natin ang ating pag-aaral, mga kapatid, at question and answer na tayo mamaya pagkatapos nitong ating slides. Okay. Dito mangyayari, mga kapatid, overuse of medications. The function of the liver is to break down anything an individual consumes, no, including herbs. Kaya nga sabi ko kanina, lalo na yung mga kailangan natin pag-aralan ang ganitong klaseng mga halamang gamot, kasi hindi ka pwedeng resita ng resita na hindi mo alam na ito palang klaseng halamang gamot ay mataas pala siya ng phytotoxins, mga kapatid. No, nakakasira pala siya pag madamihan ka nito. Kaya
para sa akin mga kapatid, lagi ko nang sinasabi sa inyo, hindi ako nananiwala sa kasabihang pwede kang inom ng herbal plants or herbal medicine kasi wala yang side effect. May side effect po yan mga kapatid. Ay, number 1 dyan mga kapatid. Yang goyabano, inumin mo yan ng wala kang dosage. Uminom ka ng umaga, uminom ka ng tanghali, umiinom ka sa gabi, or pang 5 bisis ka umiinom, ginawa mo ng tubig. Pagkarating mo ng 3 araw or 4 na araw, talagang maubusan ka ng dugo. Kaya, kahit paman ang mga ganitong klaseng mga halamang gamot mga kapatid, kailangan talaga ng pag-aaral. Pag-aralan mo talaga yan. Kasi, imbes na nakatulong sa karamdaman, ay ang nangyayari mga kapatid ay masama na ang nangyayari sa iyong, okay lang kung sa iyong sarili lang. Pero ang problema lang dito sa ganito, no? Sa ganitong klaseng mga tao. No, consuming too much of certain medications can progressively harm the liver. No, the damage can vary from mild to complete liver failure. So yun nga pinag-aralan natin sa kanina na ini-specify yung mga synthetic drugs na ganito ganyan itong klaseng mga klaseng generic name ng gamot ay hindi siya pwedeng inumin ng walang resita, walang may time limit sa mga kapatid. Dahil kung masobrahan ka nito, no, ma-overdose ka nito, hindi lang nakaka-overdose, magre-resulta din ng ating liver problem mga kapatid. Okay. Okay. Smoking. Cigarette smoke is one habit which affects the liver indirectly. The toxic chemicals found in cigarette smoke gradually reach the liver, leading to oxidative stress. As a result, the liver starts producing free radicals which can harm the liver cells. So sa ano nga tayo mga kapatid, blessed po tayo dahil lahat po tayo ay mga Adventist dito. Wala naman sigurong nagsisigit dito, no, nag-UC dito mga kapatid. Meron pa ba na-UC dyan mga kapatid? Okay, wala. Okay, dito naman, isa din sa mga masamang gawain na makakasira sa ating atay. Itong sleep deprivation. Itong hindi na tayo natutulog mga kapatid, no? Marami ito, kadalasan ito mga kapatid, no? Sa mga taong laging nagpupuyat. No, hindi lang masisira yung ating kidney, masisira din ang ating atay. No? Sleep deprivation has some astounding dangers, including that it can cause oxidative stress to the liver. It has been concluded that people who suffer from sleep deprivation also suffer from an extensive range of health problems such as diabetes, obesity, heart disease, and more. So, itong mga klaseng sakit mga kapatid, isa lamang ito sa mga mangyayari sa mga tao kung hindi siya natutulog. Minsan kasi, meron talagang taong hindi siya makatulog, no? Alam mo na kung anong iresita mo dyan kung ikaw ay matapos mo itong pag-aaral mga kapatid, no? Kailangan sila ng sedative. So maghahanap ka ng mga ganitong klaseng mga halamang gamot na mataas po siya sa tinatawag na sedative content or pharmacological properties na sedative. Ibig sabihin, nag-ano po siya ng maibalik po yung kalmadong utak para po ang ating utak po ay makaramdam ng antok. So sedative mga kapatid, no? So eating excessive processed foods. So itong kadalasan din mga kapatid, no? Hindi siya umiinom ng
hindi umiinom ng anong tawag dito, ng alcohol or mga inumin na nakakalasing, no? Pero kumakain naman siya, lagi niya kinakain ng mga instant foods. So ang nangyayari, nasisira din ang kanyang atay. Consuming high quantities of processed foods which are often loaded with additives, preservatives, and flavorings expose the liver to damage. This is because these food products are challenging to break down for the liver as they consist of various chemicals. Dahil po, nandito na po yung mga chemicals na iba't ibang klaseng chemicals, mga food coloring, ganito ganyan, nakakasira talaga yun sa ating atay, mga kapatid. No? Too much sugar in diet. The main issue lies with high fructose, which is present in foods like bread, ice cream, juices, and sodas, while the majority of the cells in the human body can metabolize glucose. Only the liver cells are able to handle fructose. If a person consumes too much fructose over time, the liver can suffer irreparable damage. So masisira din ang ating atay, no? Pag sobra po tayo sa sugar, mga kapatid. Pag-aaralan din natin kung anong iba't ibang klaseng sugar na makukuha natin sa ganitong klaseng mga prutas at sa ganitong klaseng mga pagkain, mga kapatid. Lalo na sa honey, ilang klaseng sugar ang nasa honey. Kaya ang honey, ganito ganyan, hindi siya pwedeng ganito, hindi siya pwedeng ganyan. So kailangan malalaman din natin yan, mga kapatid, sa kalaunan sa ating pag-aaral. Engaging in unsafe sex. So nakakasira din yan. Paano po nag-link po dito ang engaging in unsafe sex? Ano po ito? Unsafe sex. Having unsafe sex, mainly with multiple partners, could be a more significant danger to the health of the liver than a person may think. The most significant risk is that the person can contract hepatitis because of this. Hepatitis C is a potentially deadly liver ailment that can be sexually transmitted. So dahil sa mga unsafe sex, mga kapatid, yung mga multiple partners, makukuha nila yung mga hepatitis C, itong klaseng virus na ito na makukuha mo matatawag natin na sexually matransmit ito siya sa pamamagitan din sa pakipagtalik, mga kapatid, no? At ang pagkain din ng baboy, mga kapatid, lalo na sa pagkain ng atay ng baboy, no? Base po sa World Health Organization, matatagpuan ang hepatitis E sa atay ng baboy, no? Kaya kadalasan sa mga kumakain ng mga atay sa baboy, may hepatitis E na yan, mga kapatid, no? Kasi base sa pag-aaral, ang hepatitis E virus ay makukuha mo sa atay sa baboy, ng baboy, no? So maraming klase kasi yung hepatitis, mga kapatid. So pag dito din, no? Being overly frustrated or stressed, no? Nakakasira din yan ng ating atay, no? Kung frustrated ka or sobrang stress ka sa trabaho, sa pamilya, sa ganito ganyan, na kasi nakapokus na yung utak mo diyan sa mga problema na yan, no? So ano mangyayari? Ang atay mo mag-malfunction sa kanyang function, mga kapatid, no? Excessive and prolonged stress is unhealthy for many reasons and possibly for the liver. According to experts, there is a possible link between increased levels of psychological distress and deaths caused by several liver diseases. Sabi po yan ni Dr. P. Carr, isang gastroenterology and hepatology and endoscopy. Okay. Not getting enough exercise. Nakakasira din yan sa ating atay. People who do not exercise or do not engage in physical activities are more prone to suffer from a liver disease. During exercise, the body's pores are open. No, itong mga pores natin, mga kapatid, mag-ano yan dahil lalabas yan dyan ng mga ating anong lalabas po sa ating pores? Yung mga excess fluids natin, yung mga calories po, mga kapatid, no?
Tinghot. Yes, Pawis pawis. po. Perspiration is improved, which helps to promote detoxification. No, this not only benefits the liver but works in tandem with it to detoxify the body as a multifunctional organ. Processed diet, stress and toxins. However, antioxidant boosting herbs along with a diet rich in vegetables can eventually improve the health of the liver. Dito na, ito yung ano niya mga kapatid, hindi ko nakuha mga kapatid, hindi ko natanggal. Okay, important medicinal plants in their active ingredients associated with their hepatoprotective properties. Ano itong mga kapatid, no? Itong Letzea correnia, no? Isang klaseng halamang halamang gamot mga kapatid na mataas po siya sa flavonoids na nakakatulong sa ating atay. At ito namang Silybum marianum, no? Itong silimarin, isang phytochemical na makukuha mo dito sa ganitong klaseng tanim na nakakatulong din sa ating atay. Itong Glycyrrhiza glabra, no? Itong tinatawag niyang phytochemical na mataas siya sa tinatawag na glycyrrhizin. At itong Phyllomanthus amarus, no? Itong ano mga kapatid, mataas siya sa tinatawag na phyllanthine na phytochemical. At ito namang Salvia melterosa na mataas siya sa tinatawag na Tansinon 2A. At ang Astragalus membrazais, mataas po siya sa phytochemical na tinatawag na astragaluzide 4. At ang Capparis spinosa, ang methoxybenzoic acid, mataas po siya, no? At ang tinatawag na Cichorium intribus na isang klaseng damo mga kapatid na mataas po siya sa bioactive compound or phytochemical na G-green. At itong Angelica sinensis, mataas po siya sa polysaccharides, no? Isang klaseng sugar. At pareho po sila sa Lycium barbarum. At itong Cuscuta sinensis extract mga kapatid, maganda po ito sa ating atay, no? Itong Schisandra sinensis, mataas po siya sa linans mga kapatid. At itong Solanum nigrum, ang kanyang extract. At ang Cependus mucorosi, mataas po siya sa conids. Ang Ginkgo biloba, no? Mataas po siya sa tinatawag na Ginkgo silic phytosome. At ang Woodforia procticosa, no? Mataas ang kanyang extract mga kapatid, no? Maganda po siya sa ating atay. At itong tinatawag ng Bitextifolia, no? Mataas po siya sa betirofolins na bioactive compounds ng tanim. Dito tayo, major hepatoprotective herbal plants. Yung common mga kapatid, itong colitis. Okay. Nakakatulong po yan sa ating kung may sakit po tayo sa atay. No, ito yung tinatawag na sa scientific name na Amaranthus spinosus L or Len ni Carl Len. Si Carl Len po nito ang nakapag-discovery at nabigay nitong binomial name nitong halaman mga kapatid na colitis, no? Anong parte ng kanyang ng katawan ng halaman ang pwede nating gamitin, no? Mula sa kanyang from roots hanggang sa kanyang aerial parts mga kapatid, no? Magagamit po yan, no? Pwede mo yang pakuluan, yan po ang iinumin mo mga kapatid, no? Kasi itong colitis considered as superfood din ito mga kapatid, no? Mataas po ito sa amino acids at mga vitamins and minerals at mga
itong phytochemicals na sa kanya mga kapatid na flavonoids at phenolic compounds. Itong flavonoids, pag-aralan natin yan, ano-ano yung mga ibang klase ng mga flavonoids at phenolic compounds. No, anong mechanism of action niya? Enzymatic levels of serum, glutamate, oxalacetate, transaminase, serum, glutamate, pyruvate, transamate, serum alkaline phosphatase, and total bilirubin were reinstated to the normal level. So yun po ang kanyang mechanism of action. At ano naman itong common wormwood? Ito din ang pangalawang tinatawag na potent po sa may mga sakit sa atay. Pero sa atin, ang common natin dito, siguro kung meron kayo, sino bang na meron ito mga kapatid, itong klaseng tanim na ito, itong common wormwood? Meron po ba kayo mga kapatid? Nakakita na po ba kayo ng ganitong klaseng halaman? Ito, i-zoom in ko. Yan. Taas po. Sino na nakita niyan? Kung meron kayo niyan, baka nandyan lang yan. Parang ginawa yung ornamental plant. Ito sa baba. Meron Ito dito nakikita po. nyo dito. Baka meron kayo niyan or nasa paligid-ligid lang. No? Wag niyong patayin mga kapatid. Kunin nyo, padamihin nyo, kasi darating ang panahon, baka dito kayo magiging milyonaryo dahil makapag-produce kayo or makapag-formulate kayo ng isang halamang plant-based medicine na para sa ganitong klaseng sakit sa atay. No? Ito yung scientific name niya or binomial name niya is Artemisia absinthium L or no? Ang aerial parts niya mga kapatid ang kanyang magagamit, no? Mataas po siya sa tinatawag na sequiterpene, lactones, flavonoids, phenolic acids, and tannins. Yan po ang kanyang phytochemicals na nakatulong mga kapatid sa pagtulong kung may mga karamdaman tayo sa atay. Paki-mute po sa nag-feedback po dito kapatid, no? Okay. Paki-mute po kapatid na Reggie Del Rosario. So dito ang kanyang mechanism mga kapatid, no? Action, prevented chemically or immunologically induced increase in serum level of hepatic enzymes and CCL4 thus induce hepatic damage rats. So subok na po ito, no? Ginamit nila ang daga at nung sa kanilang pag-aaral ay talagang nakakatulong talaga ang common wormwood. No, reduce the lipid peroxidation in the liver and restored activities of defense antioxidant enzymes or SOD and GPX towards normal levels. So yun po ang kanyang mechanism of action ng Artemisia absinthium L. Okay. Ano pa ba mga kapatid? No? Kailangan alamin natin ito. Ito yung function niya para po anong yung nangyari dito mga kapatid? Ba't hindi na siya mag-move? Okay. Naririnig po ba niyo ako mga kapatid? Yes po. Yes, Prof. Hello. Baka sa signal ko dito. Anong nangyari ka dito? Ano ko muna kapatid, i-stop ko muna tapos balik ko lang. Ito, ano nangyari dito? Hindi ako makapag ano nangyari? Napagod yung presenter mo, Dok. Mag-stop share muna ako mga kapatid. Okay, mag-stop share muna ako tapos ibalik ko lang. Baka ang signal ko siguro, no? Sige. 9 po ay mag-ano po tayo, mag-question and answer po tayo mga kapatid. Okay, mag-screen share ulit. Tapos,
Wala pa rin. Okay. Screen share mo na, kapatid. Nakita niyo po ba mga kapatid ang screen? Opo. Part ng, ayan, okay na po, buo na. Okay. Okay na, nakita na po dito? Nakita na po ba? Okay na, Doc, okay na. Okay. Yes po. Okay. Okay. So dito tayo sa major hepatoprotective herbal plants. Ito yung pangatlo, itong wangki or milk beach. So meron siguro dyan sa inyo na sa damuhan lang ito or nasa mga makita na ba kayo nito mga kapatid? Itong wangki o sa Chinese ang tawag nito sa China is wangki. Or ang English ito is milk beach. No? Parang dito sa amin, parang ano ito, parang sagay. No? Sagay. Sino ba nakakilala ng sagay? So ito yung tinatawag na ang binomial name ay Astragalus membranaceae. At ang combination po ng Salvia melchioriza. So ang kanyang whole plant po mula sa kanyang roots hanggang sa kanyang mga dahon, hanggang sa kanyang mga bunga mga kapatid. Pwede mo siyang ilaga mga kapatid para po ay iinumin mo po ang kanyang extract. No, potential agents niya ang kanyang crude extract. So ang mechanism of action, exert anti-fibrosis effect in chronically injured liver by inhibiting tumor growth factor beta SMAD signaling pathway in rats. So tested improvement po ito sa pag-aaral sa daga mga kapatid. No? At ito ding kapal-kapal or crown flower. No, may nakikita na pa ba nito? Ito pong kapal-kapal. Tagalog po yan, kapal-kapal. Dami, Ito Doc. po bang nakakita niyan? Itong kapal-kapal? Or Dami crown dito, Doc, flower? sa amin. O tinatawag na Kapal. Calotropis prozera. Dami yan dito. Nakakita ka ba nito kapatid na Rinji? Yes po. Ang kanyang bulaklak ay may parang bulaklak ng Doc, tawag parang dito, yung magkapareho sila ng bulaklak sa ibang klaseng bulaklak dito. Parang magdikakaw. No, ang kanyang flower mga kapatid, ang kanyang bulaklak mga kapatid, pwede mo siyang pakuluan mga kapatid. May pagka-madrikakaw pero ang petals po niya ay hindi ganito. Hindi ganito ang petals ng Madrid cacao. No? Ang kakulay lang, magkakulay lang sila kasi ang Madrid cacao may pagka violet din mga kapatid, no? So ang kanyang bulaklak ay pakuluan mo, no? Pakuluan mga kapatid, pwede mong inumin. No, dahil sa kanyang crude hydroethanol solution extract, no? Kanyang potential agents prevents the depletion of GSH levels. Ang Calotropis prozera contains flavonoids, thus it also performs the antioxidant activity. At ito ding Hell Glory power.
No? Sino bang nakakita nito? Itong hellebauer. Ito mga kapatid. Ito. Itong sa pangatlo. Paki-mute po mga kapatid sa on na mic. Ito po kapatid, ito pong tinatawag na Hell Glory Bower. No, minsan kasi yung mga hindi common na ginagamit natin ng mga halamang gamot na nasa ating mga paligid ay may mga gamit pala sa ganitong klaseng mga sakit. Kaya kung may makikita kayo sa mga damuhan mga kapatid, or kung ang inyong mga bahay nasa bundok or saan man na maraming mga tumutubong mga damo, mga tumutubong mga kahoy, tumutubong mga tanim, mga tumutubong mga ano tawag dito, shrub, ay ang gawin niyo mga kapatid, gawa kayo ng research nito. Anong pangalan nito? May ano na ngayon, may application na ngayon na picturean mo lang yung dahon gamit ang iyong cellphone, ma-detect na niya kung anong klase siyang halaman. Yes No? po. I-try nyo kapatid. No, mag-download kayo sa apps, no? Mag-download kayo ng app mga kapatid, application na Plant Identifier. Meron po niyan kasi nung dati nag-install ako niyan para mas madali kong makilala ang isang ganitong klasing halaman. Kasi marami po sa ating paligid na ating lang inaapak-apakan mga kapatid, pinuputol, tinatabas, hindi natin alam na ganito itong klase palang damo mga kapatid ay talagang potent pala siya sa ganitong klaseng sakit dahil potent may potent na phytochemicals na nakapaloob dito na kailangan lang natin na pag-aralan. Doc, So, kung meron tayong plant Doc, or plant identifier, yes. ano pong download po noon Yes. na apps yung sa mga herbal application information? Mga herbal na Plant identifier kapatid, no? Plant identifier. plant May identifier. maraming apps diyan na mapagpilian mo. Tapos gamitin mo yung cellphone, pag ma-download mo na 'yon, pwede mong picturean yung dahon, automatic yung dahon as long as may may internet ka mga kapatid, no? Mag-ano na 'yun siya, magbibigay siya ng information kung anong klase siyang klaseng tanim na available sa kanyang data mga kapatid, no? Pero kung wala man mga kapatid, no, o hindi man siya na-identify, no, so panahon mo na 'yan na magawa ka ng sarili mong pag-aaral kasi marami pang tanim, no? Marami pang tumutubo sa ating paligid na hindi pa nabigyan ng pangalan, hindi pa hindi pa napag-aralan kung anong mga gamit nito, mga kapatid. So ito lang nasa pinag-aralan natin ay existed na, available na ang mga data dito, makukuha natin available na dahil sa pag-aaral ng mga botanist at ng mga herbalist mga kapatid. Kaya available na po ngayon na mas madali na nating pag-aralan base po sa kanilang mga published article na ginagawa mga kapatid. Okay, paki-mute po sa open mic. Okay. Okay, thank you. Okay, at ito ding fig, no? Itong fig mga kapatid. No, meron din tayo nitong family fig tree dito sa dito sa Pilipinas. Ang dadami mga kapatid, no? No? Pwede mong gamitin 'yan. Na Ficus carica L. No, ang nagdiscover nito na botanist ay si Carl Len. Basta makikita nyo dito sa karugtong sa binomial name ng pangalan ng tanim na may L or may mga karugtong pa mga kapatid na abbreviation, ibig sabihin siya po ang nagdiscover niyan. No, anong magagamit natin sa fig or sa fig tree? Itong dahon niya mga kapatid, no? Kailangan natin niya pakuluan. Pwede natin niyang isama doon sa pag-iinom. Pero mga kapatid, pag umiinom ka ng halamang gamot na yung mga herbal plants mga kapatid, no? Huwag mong isabay talaga sa mga synthetic maintenance mo. No, huwag mong isabay. Okay. Alalaman din natin 'yan bakit hindi siya pwedeng isabay.
Okay. At ano naman itong Chinese licorice? Itong Chinese licorice, siguro merong ano nito, no? Sinong nakakita nito mga kapatid? Ano bang sa ano nito, sa Tagalog nito or sa dito sa Pilipinas? Anong pangalan nito? Sa Chinese licorice. Mas madali mo itong kung makikita mo. Kaya kung mag-ano kayo ng isang halaman ng kapatid, tingnan mo ang dahon, ang texture ng dahon, no? Tapos yung bulaklak, yung characteristics niya mga kapatid, tingnan niyo para mas madali niyo mas makadali kayong maka-identify ng halaman. Ay ganito pala, ay ito magkapamilya siya dito kasi magkaparehas lang dahon, ganito ganyan, no? At may mga available data na niyan na available na po sa internet. Pag-aralan yun lang. Okay? Ito yung tinatawag sa scientific name nito ay Glycyrrhiza oralensis. No, mataas po siya sa tinatawag na glycyrrhizin na isang klaseng phytochemical na nandito sa ganitong klaseng halaman. At ano naman din ano pa ang mga available dito sa atin na nakakatulong sa ating atay mga kapatid? Itong spiny gourd. Okay. Spiny gourd. Yung ampalaya na parang may mga tinik-tinik mga kapatid. Ito yung tinatawag na Momordica diuca. No? Ang kanyang dahon po mga kapatid, pakuluan nyo lang tapos inumin mo, no? Every 2 hours kung malala talaga ang inyong liver problem mga kapatid. Mataas po siya sa alkaloids, phenolic compounds, and glycosides and flavonoids. So dahil dyan, the composition niyang ng mga phytochemicals na yan ay talagang nakakatulong yan sa ating atay. Oral administration of the extract significantly normalize and restore the elevated serum enzymic level of AST, ALT, SALT, and total bilirubin. Its hepatoprotective activity is due to the antioxidant and free radical scavenging activity. So yan po mga kapatid. Ano naman yung AST? Yan tinatawag na aspartate transaminase. Ano naman itong ALT? Alanine amyotransaminase. Ano naman itong SALT? So mababasa nyo dyan sa baba mga kapatid. Then next, itong sacred lotus. No? Siguro may nakikita na ng lotus dito, no? Lalo na dyan sa may mga malalapit na mga sa mga swampy area, no? So itong lotus mga kapatid, no? Itong Nilumbo nocifera, no? Ang kanyang dahon nakakatulong din sa may karamdaman sa atay, no? Mataas po siya sa tinatawag na catechin glycoside at myrisitrin -3-0 glycoside, hyperin, isoquercitrin, quercetin -3-0 ramoside, and astragalin. So yan po ang mga phytochemicals na nakapaloob dito sa secret lotus mga kapatid. Sa pamamagitan ng kanyang dahon, makakatulong po talaga sa hepatoprotective and antioxidant activity and CCl results in the hepatoprotective activity. No? Nasundan niyo po ba ako mga kapatid? Parang tulog na ata lahat. Excuse me, Doc Aris. Sunod mga kapatid, itong Chinese. Namatira mi, Doc. Excuse me, Doc Aris. Yes. Pwede po ba natin bigyan ng time si Doc June, 9 to 10? Naka-ready po siya, naka-join po siya. Thank you, Doc Aris. Thank you. Pwede po. Nakapasok po siya. Pwede po natin
Pwede po Nasakit daw po nating kanina. ikat ang pag-aaral natin ngayon dahil nasa mga nasa biyahe siya kanina. Opo. Yung 9 to 10 Dok, kung okay sa Sige iyo. po. Maraming salamat mga kapatid. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. By next session. Thank you. By next session po, next week. So, anuhin niyo na lang po itong slide na ito na dito tayo po nag-stop at ay pagpatuloy po natin dito sa susunod. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. God bless po sa ating lahat at ibigay ko na po Thank you, ang Doc. panahon kay Doc June De La Torre.